O ano, Israel, darating ba daw si Lian? Darating daw. O, darating daw siya. Paano ba to? Ha? Paano ba to? Dali lang yan. Bahala ka na, nag-aaral din ako sa still. Oh, nandiyan ka na pala. Si Nadia Tro. Nandito na pala si Lian. Oh, pasok, Miguel. Pati bahala. Sina, tara mo nang luluwas. Huwag mo lang itanong. Alam ni Nadia Tro ang gagawin niya. Si Lian wala pa. Nasaan na kaya yun? Kasama kaya siya ni Sheena? Naku po, nag-aalala na ako. O bakit? Sumugot ka nga ng ayos. Nag-aalala na ako. Ganun ba? Nag-aalala ka sa akin? Ha, himala. Hindi sa'yo, kay Lian. Kasama mo siya, no? Oo, kanina. Pero ngayon, hindi na. Ha? Kailan pa niya nagustuhang sumama sa'yo? Masamang impluensya ka. Tinuruan mo kasi magala. Nagulat ka, ang anghel sumasabad sa demonyo. Humahaga kasi. Humahada? Bastos ka! Oo, nang lalaki. Kasama si Israel. Hayaan mo na nga siya. Minsan lang yon. Masyado mo kasing ikulong sa bahay na parang mga bilanggo mo kami. Kahit ayon, nagre-rebelde. Pauwi mo na siya ngayon din. Huwag mo yung isama sa kalokohan mo. Bahala ka nga. Bakit? Ano bang problema? Tara. Oh. Saan ba tayo? Sa bahay. Saan dito? Ito ang bahay namin. Bakit may problema ba? Hindi nga kagandahan pero komportable. Huwag kang bastos. Bakit lang ako sinasabi ah? Iba kasi iniisip mo. Kaya na, huwag ka na magtampo. Bakit? May problema ka ba? Pakiramdam ko mawala na ako sa mundong ito. Bakit ba? Lahat kasi ng kalokohan nagawa ko na. Huwag ka na magtanong. Adik na ba ako? Ano naman nasabi yan? Kababata ko kasi si Jet. Naging driver nila ang tatay ko. Oo, sabi mo nga, naging matalik kayo magkaibigan. Ibig sabihin, kahit na anak ka lang ng driver nila, malapit siya sa'yo. Ang bait naman niya. Pero hindi yan sabi ng aking tatay at mga kapatid. Simula kasi nang maging malapit kami, naging masamang influensya sa akin. Alam mo ba, 12 years old pa lang kami, natuto na siyang magbisyo. Kaya, alam mo na, Dahil sobrang yung lapit, pati ikaw tinuruan niya. una, simpleng sigarilyo lang lalabas, iinom, sasama, gagala. Siguro, mga 3rd year high school kami noon, nung sariling daddy na niya nagsabi sa amin ng gumamit ng droga. Ha? Sariling ama niya nagturo sa kanya gumamit ng droga? Tulad ng dati, tinuruan niya ako at hayun, na nagdagan ng kalokohan. Kaya naging bad influence siya sa'yo. Kasi nga, siya yung nagturo ng mga masamang bisyo sa'yo. Yun ang pagkakaalam ng galit kong tatay, yung nalaman niyang adik na ako. Sa sobrang paghanga din ng kayamanan, hindi niya na nalalaman ang mga nangyayari sa akin. Meron na akong subject na bagsak at puro kalokohan ang ginagawa ko sa school. Muntik na ako makapatay at muntik na rin ako magnakaw. Siguro, kulang na rin ako sa atensyon. Tumigil ka nga, huwag kang masyadong madrama. Totoo naman eh. Nag-rebelde na nga ako. At ayun, wala nangyari sa buhay ko. Wala na akong kwenta. Pareho lang naman tayo ng problema eh. Diba? Uy, Jetro! Ito nga pala ang padala ng tatay ng drug lord. Kunti lang daw, baka masobrahan ka. Sige, gawin yun. Isama ako. Inumin na namin ito pagkatapos namin kumain. Sige. Salamat. Tara. Sino siya? Ano yan? Kaya mo, wala to. Sa ano? Gusto mong beer? Tara. Tara, basta libre mo ako eh. Uy, tama na nga yan. Dahan-dahan lang. Marami pa naman eh. Hindi ko na mauubusan.
ganun. Binuhay ba ang tao para una na maraming problema? Bakit mo naman nasabi yan? Pero, bakit nga ba? Bata pa lang ako, hindi na ako nakaranas ng maayos na buhay eh. Noon pa man, nag-aaway ng mga magulang ko. Una, dahil sa hirap ng buhay, sinundan pa ng pagkakasakit ni tatay. Hindi ko nga nakitang alagaan ng nanay ko ang tatay ko eh. Uy, ikaw ba yan? Ba't kung ano na pinagkasabi mo? May tama ka na yata eh. Puno ng ganit ang buhay ko na parang yung nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Alam ko naman di mangyayari to kung buhay pa ang tatay ko eh. Bilang ate, gusto ko i-provide yung mga pangangailangan namin. Gusto kong maging maayos yung buhay namin ng kapatid ko. Pero wala akong kakayahan. Wala akong nagawa. Sa kabila naman pala ng mga kalokohan mo, bait ka naman pala eh. Ang kapatid ko, kahit ganun yon, mabait, inosente, mabuti. Yun ang laging tinatawag sa kanya ng nanay. Na mahal daw niya. Para naman tuta akong ituring. Parang tuta ng ama at pinasusunod lamang. Yata ako makapaniwala. Oo, akala mo, ganun talaga yun. Alam mo na, Oo, alam ko, kapatid ko yun eh. kailan pa? Akala ko naman, di mo alam eh. Siyempre, alam ko yung simula pagkabata. Alam kong may malaking galit na siya sa nanay. Na sinusunod lamang niya ito para, kunwari, alam mo na. Tara, patayin natin yung nanay mo. Ayun, lumapit nga rito. Tama. Ito na nga yun. This is the perfect place. For us, Anong for us? Mga investigators tayo. Binayabayaran tayo para mag-imbestiga sa mga balita tungkol dito sa bayan na to, no? Maraming balita ng marami daw adik sa lugar na to. nakakatuwa naman at nagsasama-sama pa sila dito. Ito ang ingay. Pero hindi nila alam. Matatapos na ang pagpapasarap nila. Dahil nandito na tayo. Umpisa na natin. May mga tao na namang gumagala-gala dito. Ano gumagala-gala? Parang nakukuha ko ng sinasabi nila. Hindi lang sila ang unang taong nagtamkang guluhin kami dito. Maraming beses na nilang sinubukang paulit-ulit na patayin ang paglago ng droga dito. Ako, delikado pala tayo dito. Dahil, may mga investigador na naman pala dito. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa inyo. Ito nga pala ang padala ni Jethro. Sige, mauna na ako, ingat kayo. Medyo delikado dito. Maraming salamat. Saka, bilisan mo. Hello, this is the BB chairman and you? This is Lopez. I am Detective Arian Guevara. Oh, right. Ikaw palang empleyado ni Mr. Lorenzo. I'm waiting for you. Okay, ma'am. I'll be right there with Detective Ramza. Siyempre po, una, marami kami gustong malaman tungkol sa droga. Ayun ba? Teka lang. Ayon sa mga eksperto, ang droga ay mga stimulants o pampasigla na nagpapatas ng aktibidad ng nervous system. Tumutulong ito upang mapagtagumpay ng isang tao pagkaantok o pagkapagod. Isa pa din, dila na isang depressant, nagpapababa ng aktibidad ng nervous system na bumabawas sa nararamdamang tensyon o pagkabalisa ng isang tao. Ang epekto nito ay akma-akma sa taong gustong kumawala sa kanyang mga problema na ayon sa kanya ay wala ng solusyon. Ayon pa doon sa research ng mga eksperto, ang shabu, marijuana, cortex-DM, rugby, trace palm, brownies, harnish, Robitussin AC, Corex plain, at Novain ang ilan sa ina-ina drugs ngayon. Ganun po ba? Ano naman po kinikilos ng mga users at kanilang mga itsura? Ang mga ilang senyales ito ay laging naiirita, walang galang o respeto, agresibo, walang tiwala sa sarili,